Lady POV. Tumawag si Olive na papunta na siya dito sa kondo. Kinakabahan talaga ako kaya kumuha ako ng piso, at nilagay ito sa loob ng sapatos ko. Ganyan ang ginawa ko sa tuwing kinakabahan ako at pangpaswerte daw ito sabi ng matatanda. Naka-rubber shoes then black na pants and pink t-shirt lang ako. Dito kasi ako komportable, para in case na mabisto kami ni Olive, tatakbuhan ko na lang sila. Doon naman ako expert shoes lang. Huminga ako ng malalim bago tumayo sa kinauupuan ko. Kinuha ko na yung sling bag ko at lumabas na ng kondo. Napalunok ako nang makita si Olive. He looks handsome sa ayos niya. Nakapormal kasi ito, para bang a-attend siya ng isang party. Bagay sa kanya ang suot niyang black tuxedo. Bigla tuloy akong nahiya sa suot ko. Mali ata ang napili kong outfit. Seryoso Claudia, yan talaga ang isusuot mo? Tanong nito sa akin na para bang may mali sa suot ko. Actually mali naman talaga, sana pala ay nag-dress ako. Napakamot naman ako sa ulo ko. Teka magpapalit muna ako, wait mo ko mga 5 minutes. Wika ko dito at babalik na sana ako sa loob pero pinigilan ako nito. Di bali na lang, ako nang bahala sayo. Wika nito at hinela na ako nito sa wrist. Mukhang hindi swerte yung piso na nilagay ko sa sapatos ko. Dapat pala dinagdagan ko. Pagdating namin ng parking area, pinagbuksan ako nito ng kotse. Pailing-iling na lang ito habang nakangiti. Sorry talaga Oliver, hindi ko kasi alam kung anong dapat na isuot. Baka kasi magmukhang OA kung magdidress ako. Paliwanag ko dito, habang nagmamaneho ito. Nakalimutan ko kasi na mayaman nga pala sila. Nasanay kasi ako na naka-pants and t-shirt lang sa mga occasions na pinupuntahan ko, maliban na lang kung big events. Okay lang, kasalanan ko naman ito. Hindi agad kita na-inform. Sagot nito. Habang nagmamaneho ito, tumigil ito sa tapat ng isang butik. Tara, wika nito at nauna na siyang lumabas. Pinagbuksan niya ako ng pinto, at inalalayan sa paglabas. Tiningnan ko ang paligid. Dito ba namin imimit ang parents niya? Pumasok na kami ni Olive sa butik. Sinalubong naman kami ng sales lady. How can I help you sir? Nakangiting tanong nito kay Olive. Ako naman patingin-tingin lang sa mga nakadisplay nilang paninda. Black formal dress for her, yung pinakang maganda miss. Wika ni Olive at hinila ako nito ng bahagya para iharap sa sales lady. Para naman akong baliw, na walang kaalam-alam kung anong nangyayari. Dito tayo miss. Wika ng sales lady sakin. May kinuha itong black dress, at binigay sakin. Wala na akong nagawa kundi isukat ito. After ko isukat yung dress, nakaabang na pala si Olive sa labas ng dressing room. Okay na yan. Agad na wika nito sa sales lady. Fitted yung dress sakin, then hanggang nii ko yung haba. Sakto lang din ito for me. Maupo ka dito, wika ni Oliver, habang hawak niya yung 3 inches na high heels. Naupo ako sa isang stall, at lumuhad ito sa harap ko. Kinuha nito ang kanang paa ko, para habarin yung sapatos ko para pigilan ito. Ako na dyan Olive, baka makita mo pa yung lucky charm ko. Wika ko dito kaya napakunot ang noo nito. Dali-dali ko nang hinubad yung sapatos ko. Pero dahil sa nakadress ako, nahirapan ako sa paghubad nito, kaya nalaglag yung piso mula sa sapatos ko. Saan nanggaling yun? Pagtatakang tanong nito, sa sapatos ko. Proud na sagot ko dito. Mas lalong kumunat ang noo nito. Ay nako Olive, lucky charm ko yun sa tuwing kinakabahan ako. Teka saan ba gamulong yung piso wika ko, akmang tatayo na ako para hanapin, pero pinigilan ako ni Olive. Bibigyan na lang kita ng maraming piso mamaya, suotin mo na lang muna ta. Puro kakalokohan. Wika nito habang pangiti-ngiti. Madali lang naman isuot yung heels, kasi style sapatos siya na pointed. Ayan mas better, sigurado akong magugustuhan kanila. Wika ni Olive habang nakatitig sakin. Hoy Olive, isang beses lang natin gagawin ta. Pagpapaalala ko dito. Oo na, bilasan na natin at ayaw ng parents ko na pinaghihintay sila. Wika nito at pumunta na sa cashier, para bayaran yung binili namin. Miss, yung lucky charm mo. Nakangiting wika nung sales lady, at inabot sakin yung coins na galing sa sapatos ko. Salamat, talagang nag-abala ka pa.
Huwag kang mag-alala, malinis naman yung sapatos ko, hindi pa yan amoy paa. Wala pang isang oras yang nakababad sa paa ko. Nakangiting paliwanag ko dito. Nako wala po yun, maraming salamat po. Enjoy po sa date nyo ng boyfriend mo. Nakangiting wika nito. Hindi ko siya boyfriend. Bulong ko dito na ikinagulat nung sales lady. Talaga po, sayang bagay pa naman kayo sa isa't isa. Wika nito na may panghihinayang. We're just friends, may monkey business lang kami. Alam mo naman ang mag-friends, dapat nagtutulungan. Nakangiting wika ko dito. Tama na ang chikahan, tara na. Masungit na wika nito, kaya nagmadali na akong lumapit dito. Kumaway na lang ako sa sales lady paglabas namin ng butik. After 30 minutes na biyahe, ay nakarating na kami sa isang mamahaling restaurant. Napalunok na lang ako, mabuti na lang talaga at nag-change outfit ako. Kung hindi nagmukha na akong katulong sa lugar na ito. Huwag kang kakabahan, pag hindi mo alam yung isasagot sa parents ko, sipain mo lang ng mahina yung pa ako, para ako na ang sasalo sayo. Wika nito habang naglalakad kami papasok ng restaurant. Kung di lang dahil sa utang na loob ko sayo, hindi ko gagawin ta. Wika ko dito at tiningnan siya ng masama. Tara na, dami mo pang sinasabi. Wika nito at kinuha ang kamay ko, para ilagay sa braso niya. Mas mukhang naging couple kami dahil sa ginawa niya. Good evening ma'am and sir. Nakangiting bati ng guard sa amin. Good evening din, reservation for family crimson. Wika ni Olive dito. Agad naman na may lumapit sa amin na waiter. This way sir. Wika nito kaya sumunod na lang kami ni Olive dito. Dinala kami nito sa isang private garden. Hindi ko maiwasang di mamangha. Ilaw pa lang ang ganda na. Sa gitna ng garden ay may isang malaking table. May nakaupo na doon, marahil ito na ang parents ni Olive. Huwag kang kabahan Alodia, kayang-kaya mo yan. Paglapit namin sa table, ay agad na nagmano si Olive sa dad and mom niya, habang ako nakatayo lang sa likod nito. Mom, Dad, this is Lodia, my girlfriend. Pagpapakilala ni Olive sakin, sabay lagay ng kamay nito sa likod ko. Lumapit ako sa parents nito para magmano. Good evening po, ma'am and sir. Nahihiyang bati ko sa dalawa. Ma'am and sir, no iha. Tawagin mo kaming tito and tita. Nakangiting wika ng mama ni Olive, at hinhila ako nito sa kamay para yakapin. Napalunok na lang ako ng laway, hindi ko expected yon. Maupo muna kayo iha. Wika ng dad ni Olive. Nagkatinginan kami ng dad ni Olive. Kamukhang kamukha niya ang dad niya. Hindi namin akalain na maganda ka iha. Wala naman kasi itong sinasabi si Olive, na may kasintahan na siya. Wika ng mom nito. Sinabi ko po kasi sa kanya na huwag po muna ipaalam ang relasyon namin, kasi bago pa lang naman kami, pagsisinungaling na sagot ko dito. Gosh, nagbagong buhay na nga ako. Pero dahil sa pagsisinungaling ko, -1 na naman ako sa langit. Ganun ba? Kung hindi kanya pinakilala agad sa amin, talagang ipupush na namin siya magpakasal sa anak ng kaibigan namin. Kilala mo naman itong si Olive, pasaway din yan at gusto na namin na lamagay siya sa tahimik. I mean, gusto na namin siya magkaroon ng sariling pamilya, para mag-matured na siya. Wika ulit ng mom nito. Naubo naman ako sa sinabi nito, kaya agad akong inabutan ng tubig ni Olive. Han hinay-hinay ka naman, mukhang mabibigla mo si Lodia. Wika ng dad ni Olive. Sorry iha, excited lang ako magkaapo. So paano kayo nagkakilala ni Olive? Muling tanong nito, dahil ayoko nang magsinungaling sasabihin ko na ang totoo. May humahabol po kasi sakin, then sumakay po ako sa kotse ni Olive nang walang pasabi. Napagkamalan niya pa nga po akong running bride, dahil naka-wedding gown ako noon. Nakangiting pagkukwento ko. Oh my gosh, it's so romantic. Kinikilig na wika ng mom nito. By the way iha, anong work mo ngayon? Tanong naman ng ama nito. Graduated po ako ng nursing, sa ngayon po nag-a-apply pa lang po ako. Balak ko po kasi na sa ibang bansa na lang mag-work, kaso po nagkaroon ng problema, kaya dito na lang po ako magwo-work. Paliwanag ko. Hindi ka pwedeng mang-ibang bansa iha. Alam na ba ni Olive ang about dito? Pagpapanik ng mom niya, sabay tingin ng masama kay Olive. Hindi pa naman po kami ni Olive nung nangyari yun. Pahabol na wika ko.
Hindi din kasi kami papayag na umalis ka. Ngayon lang may pinakilalang girlfriend ang anak naming si Olive. Pangit naman na long distance ang maging relationship nyo. Wika ng ama nito. Tiningnan ko si Olive na pa-easy-easy lang. Naku, masasapak ko mamaya pag-uwi. Nasa tamang edad naman na kayo iha. Kung kailangan mo ng work, ipapasok ka namin sa company namin, para iisa na lang ang pinapasukan yung trabaho. Wika muli ng ama nito. Sinipa ko si Olive, medyo nilakasan ko dahil nakakahalata na ako. Tiningnan ako nito ng masama, kaya ngumiti lang ako. Dad, Mom, wag niyo naman masyadong i-pressure itong si Lodia. Baka biglang makipaghiwalay sa akin yan. Wika ni Olive na ikinagulat ko. Sorry iha, sabay na wika nung mag-asawa. Ikaw kasi, masyado kang excited. Sabay ulit na wika nila. Napahawak na lang ako sa braso ko, dahil sa pagtatalo nila. Mas mabuti pang kumain na muna tayo. Wika ng ama nito. After ng mahabang pakikipagkwentuhan sa parents ni Olive, at nagpaalam na ang mga ito. Bumisita ka sa bahay iha pag hindi ka busy. Gusto ko pang makipagkwentuhan sayo. Wika ni Tita Olivia. Opo Tita Olivia. Nakangiting wika ko dito. Aasahan ko yan, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Muling wika nito, pero bago ito sumakay sa kotse, at yamakap ito sakin. Salamat iha. Salamat din po, mag-iingat po kayo ni Tito Vera. Sagot ko dito pagkalis ng mag-asawa, tiningnan ko ng masama si Olive. Paano na ta? Inis na wika ko sa kanya. Masyado mo naman kasi ginalangan. Nagustuhan ka tuloy ng parents ko. Wika nito na parang wala lang sa kanya yung problema namin. Anong ginalangan? Hindi naman ako nagpa-impress sa parents mo. Talagang desperado lang sila na makapag-asawa ka na. Naisip ko tuloy kung sakit ka sa ulo ng parents mo. Wika ko dito at napa-cross arm sa sobrang inis sa kanya. E di sakit na rin ako sa ulo mo. Nakangising wika nito. Ewan ko sa iyo Olive, nakakainis. Inis na wika ko dito at pinaghahampas siya sa braso niya. Basta ayusin mo to Olive. Hindi ko kayang magsinungaling pa sa parents mo. Napakabait nila para lokohin natin. Kalmadong wika ko dito. Seryosohin na lang kaya natin. Natigilan ako sa sinabi nito. Joke lang, wika nito sabay ngiti sakin. Medyo kinabahan ako sa sinabi nito. Ihatid mo na nga lang ako sa kondo bago pa kita masapak. Wika ko dito. Tawa naman ito ng tawa sabay akbay sakin. Darius POV. Paalis na ako ng restaurant, nang makita ko si Oli. Teka sinong kasama nito? Agad akong tumigil sa harap nila, at bumaba ng sasakyan. Bro, tawag nito sakin nang makita ako. Tiningnan ko yung babaeng kasama niya. Talagang nagmana sakin si Oli, dahil magaling ito pumili ng chicks. Siya ba yung kinukwento mo samin? Tanong ko dito. Bahagya namang yumuko yung babae. Mukhang nahihiya ito sakin. Oo, by the way Lodia. This is Darius, one of my best friend. Pakilala ni Olive dito. Hi, nice to meet you. Wika nito at nagbow lang sa harap ko. Mukhang mahiyain si Lodia. Sige bro, una na ako. Nice to meet you ulit Lodia. Wika ko dito at sumakay na ako sa kotse ko. Pero bago ako umalis, tiningnan ko ulit si Lodia. Parang pamilyar siya sakin. Parang nakita ko na siya dati. Pero hindi ko lang mamukhaan. Nagkibot balikat na lang ako, at nagsimula ng magmaneho. Dadaan pa pala ako ng ice cream shop, dahil sa pinapabili ni Farah. Saan niya ba ako papahanapin ng mint chocolate ice cream? Ay nako, napaka-weird talaga ng mga buntis. Rodrigo POV. Tumawag si Tito Nelson, he invited me for dinner sa mansion nila. Matagal-tagal din nang huli kaming nagkita. For sure, irereto na naman nito sa akin ang anak niyang si Charmaine. Thank you iho at pinaunlakan mo ang aking invitation. Wika nito nang makarating ako ng mansion. Wala po yun, gusto ko din po kayong kamustahin. Nakangiting sagot ko dito. Dad, nandyan na ba si Attorney Escobar? Boses iyon ni Charmaine, na ngayon ay nagmamadaling bumaba ng hagdan nang makita ako. Reg, tawag nito sakin at agad na nagbeso. Nagulat din ako nang bigla itong yamakap sa braso ko. Kumain na muna tayo, para makapagkwentuhan na din. Wika ni Tito Nelson kaya pa simple kong tinanggal ang kamay ni Charmaine sa braso ko. Iho,
Pwede bang humingi sa'yo ng pabor? Tanong ni Tito Nelson. Tapos na kami kumain at umiinom na lang kami ng tea. Wala na din si Charmaine, dahil may tumawag sa phone nito. Ano po ba yun? Sagot ko dito. Pwede mo bang samahan sa Korea si Charmaine, 2 linggo lang naman iho. Wika nito na ikinagulat ko. Next week na ang birthday niya, at hindi na kaya ng katawan ko ang mag-travel. May nararamdaman na ako reg, at alam kong hindi na ako magtatagal. Wika nito sabay inom ng tea niya. Napainom na lang din ako ng tea. Hindi ko naman mahind iyan itong si Tito Nelson, dahil parang tunay na tito ko na din ito. Ilang beses ko na din kasi siyang tinangihan about sa anak niya. Kilala nyo naman kasi kung sino ang gusto kong pakasalan, si Lady lang yun at wala nang iba. Sige po, pero wag po kayo aasa tito na may mabubuong relasyon sa amin ng anak nyo. May nagugustuhan na po kasi ako. Pag-amin ko dito. Ganon ba iho, sayang naman. Ikaw pa naman sana ang gusto kong makatuluyan ni Charmaine ko. Ikaw lang kasi ang pinagkakatiwalaan ko dito reg. Wika nito na ikinagulat ko. Bigla kong naisip si Darius at ibang kamag-anak nito. Bakit sa akin niya sinasabi ang mga ganitong bagay? Marami akong ari-arian na may iwan kay Charmaine. Sana tulungan mo siyang mapalago ito, kung sakaling mawala na ako. Habang buhay na ang pagiging attorney mo sa pamilya ko reg. Muling wika nito at huminga ng malalim. Natapos ang pag-uusap namin ni Tito Nelson, at maraming naiwang katanungan sa isip ko. Para bang wala itong pinagkakatiwalaan sa pamilya niya, bukod kay Charmaine. Mukhang mas nagtitiwala pa ito sakin, kesa sa sarili niyang mga kadugo. Aloja POV. 2 araw na ang lumipas, mula nang ipakilala ako ni Olive sa parents niya. Wala na akong ibang naging balita kay Olive, dahil hindi naman ito tumatawag or text man lang. Bahala siya, basta bayad na ako sa utang na loob ko sa kanya. Nakahanap na din ako ng bagong apartment, kaya next week lilipat na ako. Balak kong bisitahin si Tita Gwen ngayong araw, dahil siguradong nag-aalala na ito sakin. After kasi ng wedding ni Tita Lorraine, hindi na ako kumontak sa kanila. Siguro naman ay sumuko na si Reg sa paghahanap sakin. Napahawak ako sa dibdib ko, dahil bumilis ang tibok nito. Kahit 1 taon na ang lumipas, kilalang kilala pa rin siya ng puso ko. Mabuti na lang at hindi siya namimiss ng perlas ko. Aba mag-behave siya dyan, marami pa tayong pangarap. Paglabas ko ng kondo, nagulat ako nang may babaeng buntis na umiiyak sa tapat ng pinto ko. Miss, okay ka lang ba? Pag-aalalang tanong ko dito. Tumango ito bilang sagot, pero namumutla na ito. Nagpatuloy ito sa paghakbang, habang ako nakasunod lang sa likuran niya. I think hindi siya okay. Hindi naman ako nagmamadali. Kaya kahit sabihin niyang okay siya, sinubaybayan ko ito. Pagsakay namin ng elevator, ay doon na nga ito nawalan ng malay. Mabuti na lang at nasalo ko ito, bago siya bumagsak sa sahig. Nang laki yung mata ko nang makita ang dugo sa legs nito. Oh no! Pagpapanik ko. Pagkabukas ng elevator ay agad akong sumigaw, para humingi ng tulong. Mabuti na lang ay may nakapansin agad sa amin. Ano pong mangyari? Tanong ng isang staff ng hotel. Nawalan siya ng malay, please tumawag agad kayo ng ambulance. Buntis ang pasyente at nag-bleeding ito. Wika ko dito. Binuhat ito ng isa sa mga empleyado, at agad na isinakay sa ambulance ng hotel. Miss, kailangan nyo pong sumama sa hospital. Wika ng staff sakin. Sige, walang problema. Sagot ko dito. Naalala ko na naman si Mom. Nung araw na mawala si Mom, ang huling beses kong nakasakay sa ambulance. Miss, kumapit ka lang at ng baby mo. Malapit na tayo sa hospital. Wika ko dito habang hawak-hawak ito sa kamay. Pagdating namin ng hospital ay agad itong inasikaso ng doktor. Ikaw po ba ang guardian ng patient? Tanong ng nurse sakin. Hindi, pero ako yung kasama niya sa elevator, nung nawalan siya ng malay. Sagot ko dito. Ito po yung bag ng patient, pakitawagan na lang po ang nasa contacts niya, about sa nangyari. Wika nito at may binigay itong bag sakin. Emergency ito kaya kailangan ko ng kumilos. Mabuti na lang at walang password ang cellphone nito. Tinawagan ko agad ang huling kausap nito sa phone. Hello Farah, napatawag ka ulit.
Sorry sir pero hindi po ta ang owner ng phone. May nangyari po kasi sa owner ng phone, at nandito siya ngayon sa hospital. Wika ko dito. What? Saang hospital? Anong nangyari kay Farah? Sana pala ay sinamahan ko na lang siya. Pag-aalalang wika nito. Sa Divine Hospital sir, pakipuntahan na lang po yung patient dito. Muling wika ko bago pinatay ang call. Medyo pamilyar yung boses nito, binalik ko na yung CP sa bag, at binalik sa nurse yung bag. Siguro naman ay pwede na akong umalis. Sana lang ay hindi malala ang lagay nila ng baby niya. Reg POV. Agad kong tinawagan si Darius about sa nangyari kay Farah. Ito na nga bang sinasabi ko kay Darius? Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin ito tumitino. Mukhang nahuli siya ni Farah na may ibang babae. Mabuti na lang at may tumawag sakin, about sa sitwasyon ni Farah. Pagdating ko ng hospital ay nandun na din si Darius. Hindi ito mapakali, marahil ay kinakabahan ito. Pag nakunan si Farah, kasalanan niya lahat ng ito. Where's my daughter? Ano bang nangyari Darius? Pagpapanik ng ina ni Farah na kadarating lang. Hindi makasagot si Darius, napailing na lang ako. Pag may nangyaring masama sa anak at sa apo ko, pagbabayarin kita. Wika naman ng ama ni Farah. May lumapit na nurse sa amin, ako na ang nakipag-usap dito. Ako yung tinawagan kanina, para ipaalam yung sitwasyon ng patient. Pwede bang malaman kung sino yung nagdala sa kanya dito? Tanong ko sa nurse na titig sakin. Opo sir, ito po yung information na binigay niya bago siya umalis. Sagot nito at agad na binigay sakin ang maliit na papel. Alodia Peralta, basa ko sa papel na binigay nito. Napahilamos ako ng mukha gamit ang palad ko. Si Lady ang babaeng kausap ko sa phone kanina lang, sobrang lapit niya na sakin, pero hindi pa rin kami magkatagpo. Agad kong tinawagan ang number na sinulat niya dito. Ilang sandali pa ay nagring na ito. Hello, sino ta? Wika niya sa kabilang linya. Na-miss ko yung malaanghel niyang boses. Parang biglang nanuyo yung lalamunan ko, dahil hindi ako makapagsalita. Hello po, kung di ka magsasalita, papatayin ko na ta. Muling wika niya. Sorry miss ako ta yung lalaking tinawagan mo about sa sitwasyon ni Farah. Sagot ko na nauutol pa. Pasensya na po kung hindi nakita na hintay. Kamusta na po si Miss Farah? Nasa emergency room pa rin siya. Pwede ba tayong mag-meet personally, para mapasalamatan ka? Sana lang ay pumayag siya, at pag pumayag siya, talagang hindi ko na siya papakawalan. Sige sir, pwede po ba mamayang gabi na lang? May pupuntahan pa kasi ako ngayon. Sige, sabihan mo lang ako kung anong oras at saan. Hihintayin kita. Wika ko dito. Sige po. Sagot nito then pinatay na nito ang phone call. Yes. Finally makikita ko na siya. Wala ka nang kawala sakin ngayon lady. Tapusin na natin yung paglalaro mo. Lady POV. Diyos mio Alodia, hindi mo ba alam na ilang araw nang mataas ang BP ko dahil sa'yo? Singhal sakin ni Tita Gwyneth. Sorry na tita, alam mo naman na may tinataguan ako. Wika ko dito habang karga-karga ang baby nitong si Zombie. Sa susunod kapag magtatago ka, mag-inform ka naman para alam namin kung nasa mabuti ka bang kalagayan o hindi. Kalmado na nawika nito. Opo, pasensya na talaga tita. Hayaan nyo po ay mag-i-inform na ako. Next week lilipat na din ako sa new apartment ko. Sagot ko dito. Saan ka ba tumutuloy ngayon? Sa bagong kaibigan ko po. Kaibigan? Lalaki ba yan or babae? Tanong nito at mukhang gigisahin ako nito pag nalaman niyang lalaki. Babae po. Pagsisinungaling ko. Mabuti kung ganon, huwag ka na munang bumisita kay tita at tito Ramos mo. Baka kasi magpang-abot kayo ni Reg doon. Ewan ko ba sa'yo Alodia, bakit hindi mo nalang harapin si Reg? Nagpapatulong na rin sakin si Lorraine at Ramos, para makita at makausap ka. Seryoso si Reg sa'yo, kausapin mo na siya. Wika ni tita habang nagtitimpla ng gatas ni Zombie. May part sa puso ko na sumunod sa gusto nila, na makipagkita na kay Reg. Pero ayaw pa ng isip ko, sinasabi nito na hindi pa ako ready. Isa pa, para saan pa ang pag-uusap at pagkikita namin? Nahihiya ako dahil binenta ko ang sarili ko para sa pera. Isa lamang akong bayar ang babae noon, ano na lang ang iisipin ng ibang tao pag nalaman nila ang tungkol sakin. Tanggap ka ni Reg kung sino ka man.
Hindi ka maduming babae Alodia, alam ng Diyos yan. Wika ni tita at kinuha nito sakin si baby Zombie. Paano kung matulad lang ako kay mama? Paano kung ano lang pala ang gusto niya sakin? Tita natatakot ako, nakayukong wika ko dito. Bakit hindi mo siya subukan? Kung sa una ay nakuha niya agad yang perlas ng silanganan mo. Bakit hindi mo siya pahirapan ngayon? Malalaman natin kung ano ba talaga ang pakay niya sayo. Sagot nito na ikinaliwanag ng isip ko. Tama si tita, huwag puro puso ang care Aline, huwag din puro init ng katawan. Kailangang pag-isipan ang lahat. So ready na ba ako? Ready na ba akong harapin ang lalaking nagmamay-ari ng aking puso? Bakit ba pati puso ko kinuha niya? Sa loob ng 1 taon na pagtago at pag-iwas sa kanya. Nanatili siya dito, at walang nagbago. Ano ready ka na bang makausap siya? Muling tanong ni Tita Gwen. I think so, pero hahayaan ko na lang tita na magtagpo ang landas namin. Sa ngayon hindi na ako magtatago. Hindi na ako iiwas sa kanya. Bahala na ang tadhana na ipaglapit kami sa isa't isa. Nakangiting wika ko dito. Diyos me naman Alodia, dami mong alam, 25 ka na iha. Dapat nga nag-aasawa ka na eh. Tingnan mo naunahan pa kita magka-baby. Wika nito habang pinapaded si Zombie. Naisip ko na din dati ang magkaroon ng sariling pamilya. Si Reg pa nga yung pumasok sa isip ko na ama ng mga anak ko. Pero naglalaho yun agad sa tuwing iniisip ko ang realidad. Seseryosohin ba ako ni Reg, kung bayar ang babae lang ako? Paano kung matulad lang ako kay mama? Paano kung katawan lang din ang maging habol sakin nito? Hay, bahala na nga. Napapagod na din ako sa kakatago sa kanya. Gusto kong mabuhay ng walang kinakatakutan. Yung normal na buhay, walang tinataguan.